Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, "Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman ninyong karagatay iyong matatamo at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Ngayong araw ay ang kapista ng Epipanya o kapista ng pagpapakita ng Panginoon. Ito yung kilala ng marami na Feast of the Three Kings. Pero mas angkop na tawagin ito sa kanyang tunay na pangalan, Epipanya o pagpapakita. Sinasagot ng kapistahang ito ang tanong, kanino ba isinilang si Jesus? At paano natin siya tatanggapin? Ang sanggol ay isinilang para sa lahat ng lahi, na galing sa iba't ibang lugar. Lahat ay kinakatawan ng mga pantas. Hindi sila mga Hudyo. Galing sila sa silangan. Iba't iba ang lahi nila. Nakatagpo nila ang sanggol dahil sa hinanap nila siya na ginagamit ang kanilang kaalaman, ang science nila. Mga mag-aaral sila ng mga bituin, mga astrologers. At dahil sa liwanag ng bituin, natagpuan nila ang sanggol. Nung matagpuan nila ito, kiniladan nila siya at sinamba. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga regalo. Ginto, kasi siya ay hari. Kamanyang o insenso, kasi siya ay Diyos. Mira, kasi siya ay magdurusa. Hindi natagpuan ang sanggol ng mga nasa Jerusalem, kahit mayroon silang banal na kasulatan. Alam nila kung saan matatagpuan na nakasulat na sa Biblia, sa banal na kasulatan, at ito'y sa Bethlehem ng Huda. Pero hindi man sila umalis upang puntahan siya. Hindi sila naniwala sa banal na kasulatan. At hindi sila naghahanap ng haring ipadadala ng Diyos. Ang ating unang pagbasa ay galing sa aklat ni Propeta Isaías na bahagi na isinulat noong ang mga Israelita ay napatapon sa iba't ibang bansa. Sinabi sa bahaging ating binasa na sila ay makababalik na sa Jerusalem. Niliwanagan na sila ng kaningningan ng Panginoon.
Gayon din, liliwanagan na sa tuwa ang Jerusalem kasi babalik na sa kanya ang kanyang mga anak na kinuha sa kanya nung pinabagsak ang lungsod. Madarama na ng Jerusalem ang kagalakan noong nakikita niya ang mga anak niya na dumadating dala-dala ang kayamanan na galing sa mga bansa. Dadating sila mula sa dagat at mula sa disyerto, nakasakay sa mga kamelyo mula sa silangan, mula sa malalayong lugar tulad ng Madya at Seba. May dala silang mga ginto at mga kamanyang. Magandang balita ito na gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang mga pantas ay kumakatawan sa mga tao na galing sa malalayong lugar, na darating upang hanapin ang Panginoon. Ang Christmas lights at Christmas lanterns o mga parol ay galing sa mga pagbasang ito. At ganun din ang pagbibigay ng mga regalo. Nung panahon ng tatay ko, mga 1930s, ang panahon ng bigayan ng regalo ay ginagawa sa January 6 at hindi sa December 25. Ang malaking pagkakaiba sa bigayan noon at ngayon ay ngayon ang lahat ay binibigyan ng regalo maliban sa my birthday, maliban sa Panginoon. Hindi pa huli kung tatanungin natin sa ating sarili, ano ba ang regalo ko sa Panginoon ngayong Pasko, ngayong birthday ni Jesus? Anong regalo ko sa Kanya? Ang ating regalo ay nagpapakita ng ating pagkilala sa Kanya. Sino ba si Jesus para sa akin? Ano bang regalong ibibigay ko sa Kanya? Dumating ka, Panginoon, para sa lahat ng mga bansa. Buksan mo rin ang aking concern para sa ibang tao. Para sa lahat ng tao, lalo nang hindi pa nakakakilala sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.